Purihin ang Diyos na dakila't makapangyarihan sa lahat. Miyerkules na naman po ngayon, midweek service na naman po natin. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Tunay nga po na ang buhay na meron tayo, tunay na biyayang galing sa Diyos. Kaya nga dapat laging magpasalamat sa ating Panginoon. At sa gabing ito, meron na namang panawagan ng ating Panginoon. At ang nalais ng Panginoon lagi ay mapatatag ang ating pananampalataya. Hanggat nabubuhay tayo, ang Diyos lagi siyang nananawagan sa panahon na ating kinalalagyan. Mga kapatid, naway nasa maayos kayong kalagayan sa mga oras na ito at patuloy niyong nararanasan ang biyaya ng ating Panginoon. Hallelujah! Kapag may Kristo ang isang tao, tunay nga po na kumpletong-kumpleto na po. Mga kapatid, kung naalala ninyo ang mensahe noong nakaraang midweek service, pagtibayin ang pananampalataya sa gitna ng pagsubok. Kung titingnan natin, paano naman tayo magagala kung mayroon tayong mga pagsubok na pinagdadaanan sa buhay natin? Sa bawat pagsubok pala na meron tayo, kapag tayo ay nakapokus sa ating Panginoong Hesukristo, ang ending ng bawat pagsubok na ito ay pagtatag ng ating pananampalataya. Kaya nga kung tatanong bawat isa sa atin, sino ba ang hindi dumaraan ng mga pagsubok? Pastor man o ano man ang kalagayan, may mga pagsubok po tayong pinagdadaanan. Maraming mga pagsubok na pinagdadaanan sa ating buhay at marami din po tayong dapat ipagpasalamat sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya nga ang panawagang ito para sa mananampalataya na dumaranas ng mga pagsubok, paano pinatatatag ang ating pananampalataya? Unang-una po mga kapatid, sa pamamagitan ng mga kahirapang dinaranas sa buhay. Kasi nga mula nung naging Kristiyano tayo, nagsimula na po ang tunay na labanan. Ang kagandahan lamang po, meron na tayong banal na Espiritu ng Diyos na patuloy na gumagabay sa atin. Sa panahon kasi natin ngayon, ito na po ang mga dinadanas ng mga Kristiyano. Kapag ba wala nang maisaing, talagang namumroblema na. Sa araw ba ng bukas, paano na kaya ako? Minsan, kung kani-kanino na tayo pumupunta, kaya madalas nasasaktan tayo, samantalang nandiyan ang Panginoong Hesukristo. Siya ang nagsabi sa atin na ano man daw ang ating mga pasanin sa buhay, bakit hindi natin ilagak sa ating Panginoong Hesukristo? Siya ang Diyos na maaasahan natin at siya ang Diyos na hindi bumabali ng pangako. Dinisenyo ng Diyos yan. Part yan ng ating buhay na tayo ay makakaranas ng mga pagsubok sa mundong ating kinalalagyan upang mahayag ang Diyos sa buhay natin. Pangalawa po mga kapatid, sa pamamagitan ng mga pagsunod sa utos ng Diyos. Kumusta po tayo sa pagsunod natin sa ating Diyos? May pinagagawa ang Diyos sa atin, pero kumusta po tayo? Alam naman po natin na mas kinalulugdan ng Diyos ang pagsunod kaysa anumang mga handog. Si Abraham, dahil may tunay na pagkilala kung sino yung Diyos na nag-utos sa kanya, lagi siyang handang sumunod. At alam din ni Abraham na kung sakali mang mamatay si Isaac, kayang palitan ng Diyos si Isaac. Alam niya kung ano ang magagawa ng Diyos na tumawag sa kanya. Kung maliwanag na ang calling sa iyo ng Diyos at maliwanag na every Sunday kinakausap tayo ng Panginoon na tayo po ay gagamitin ng Panginoon, bakit hindi tayo tumugon sa panawagan ng ating Panginoon? Alam naman natin hindi napahamak ang sino mang sumusunod sa panawagan ng ating Panginoon. At magagawa natin yan dahil nasa atin ang banal na Espiritu ng Diyos at yan ang mag-uudyok sa atin upang tayo maglingkod sa ating Diyos. Pangatlo mga kapatid, sa pamamagitan ng mga taglay mong kayamanan o pera, kumusta ang iyong mga pinagkakakitaan? Parte ba ang Diyos sa lahat ng iyong mga tinatangkilik? Diyan madalas nagkakaroon ng problema ang isang tao. Kumusta ang ating ikapo? Ibinibigay ba natin sa ating Diyos? Napaparangalan ba natin ang Diyos sa lahat ng ating kinikita? O madalas kapag tayo ay namamayagpag na sa kayamanan, nakakalimutan na natin ang Diyos. Marami pong dumagsak ang pananampalataya dahil sa pera. Kapatid, mahirap po kapag ang pera na ang nangingibabaw sa buhay natin. Makontento tayo kung ano man ang meron tayo. Ang lahat ng pagpapala ay galing sa Diyos. Dapat lamang din po ibalik natin kung ano ang nararapat at para sa Diyos. So dyan po nasusukat din po ang ating pananampalataya. Ang apat po mga kapatid, sa pamamagitan ng mga ginagawa mong paghihintay. Tayo po ba yung mainiping klase ng tao? Na kapag gusto natin, kapag nanalangin tayo, agaran at tugon ng Diyos. Minsan ang Diyos, meron siya sinasabing wait lang. Hindi ka pa nade-develop ang puso mo kasi kung ibinigay ng Diyos kaagad sa iyo ang hinihingi mo at hindi mo kaya itong i-handle ng tama, ito rin po ang magiging dahilan para mapalayo ka sa Diyos.
Kailangan din po nating maghintay. Dito din po tinetest ng Lord yung ating paghihintay. Bunga din po ng banal na Espiritu sa atin na matuto tayong magtiis, magtiyaga. Kahit hindi pa man matugon ang ating panalangin sa panahon na ito na ini-expect mo, kasi tandaan natin, ang panahon mo ay hindi panahon ng Diyos. Ang kaisipan mo ay hindi gaya ng kaisipan ng ating Panginoon. Ang plano ng Diyos ay hindi gaya ng plano mo. Huwag nating pasundin ang Diyos sa plano natin. Tunay nga pong napagpala tayo ng mensaheng ito. At ngayong gabing ito, meron na namang bagong panawagan ng ating Panginoon. Ang title ng mensaheng ating pag-aaralan sa gabing ito, ang layunin ni Apostol Pablo, dapat nating tularan. Hallelujah! So mga kapatid, sabi ko nung nakaraang Sunday, nung ako po'y nag-share sa inyo, nag-preach sa inyo, sabi ko, uulitin ko yung mensahe na meron ng mga PowerPoint. Pero nung sinubukan ko po mga kapatid, medyo mahaba-haba po, kaya nagbago po. May dahilan kung bakit may mga pagbabago sa mensahe ng ating Panginoon. Tayo po laging naniniwala na kung galing sa Panginoon ang mensahe, tunay na mapapagpala tayo mga kapatid. Kaya nga, ako'y naniniwala sa bawat isa sa atin, nariyan man tayo sa kanilang mga tahanan, alam ko, iisang espiritu ang taglay natin. Kagalakan lagi ang naghahari sa puso natin at gustong-gusto ng Diyos na mapagpala tayo sa kanyang mensahe. So mga kapatid, basahin po natin ang ating scripture reading. Matatagpuan po ito sa 1 Corinthians chapter 9 verse 24 to 27. Alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit sinasanay ko at sinusupel ang aking katawan upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Purihin po ang salita ng Panginoon, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po muli, Panginoon, sa isang napakalaking pribilehiyo na ako'y maging daluyan ng inyong mensahe. Salamat po, Ama, sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, sa aming mga kapatiran. Naroon man sila sa kanilang mga tahanan. Ang dalangin ko, Panginoon, naway iisang Espiritu, iisang pananampalataya po ang aming maranasan sa gabing ito. Gabay po ng banal na Espiritu mo, Panginoon, upang matanggap namin ang panawagan mo, upang mapatatag kami sa aming pananampalataya at patuloy kaming makapaglingkod sa inyo, Ama. Maraming salamat po, dakilang Diyos, naway ikaw ang laging maitaas sa buhay na meron kami at ikaw lagi ang mapapurihan sa buhay na meron kami, Ama. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Ibinabalik po namin sa inyo, Ama, ang pinakamataas na papuri pa sa salamat sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Hallelujah. Ang nabasa po natin ito, parang tungkol po ito sa isang kalahok inahalintulad ni Apostol Pablo na ang lahat daw ng mga mananampalataya ay kasali na sa isang paligsahan. So, ano ba ang ibig sabihin ng paligsahan? Ang paligsahan na nasa English ay contest, battle, or competition. Ay isang kaganapan kung saan dalawa o higit pang kalahok ay nagtutunggali sa serye ng mga pagsusulit o aktibidad upang kilatisin ang kakayahan at malaman kung sino ang magtatagumpay. Sabi nga ni Apostol Pablo, iisa lamang daw ang nagtatagumpay. Para bang tayo, pinaaalalahanan sa atin bilang tunay na mananampalataya na matutunan nating disiplinahin ang ating pisikal na kalagayan upang tayo po ay magwagi sa paligsahang ito. So 5 katangian na makikita natin kay Apostol Pablo na magiging aral sa atin. Unang-una dito, yung mahigpit niyang desisyon. Mahalaga ang ating desisyon sa pagsunod at pagsuko sa ating Diyos. Sa isang atleta, mahalaga din po ang desisyon mo na yung pagsali mo o kinakaaniban mo sa isang paligsahan. Gaya din ni Apostol Pablo, bilang lingkod o mensahero na ginamit ng ating Panginoon, mula nung na-encounter niya ang ating Panginoon doon sa Damascus Road, doon na po nag-umpisa ang desisyon niya na siya ay mayroong lakas ng loob at tapang na panindigan upang ipangaral ang mabuting balita. So mahigpit na desisyon, mahalaga din po yan. Yung maliwanag na direction. Kailangan po mayroong maliwanag na direction. Kapag nagdesisyon ka, dapat alam mo sa isang competition, sa isang basketball, kung hindi mo alam ang direction mo, siguradong mahihirapan ka. Una, inaalam mo dapat ito, kasama ito sa mga iniisip mo. Bago mo salihan ng isang competition, dapat malaman mo kung ano ang mga dapat mong gagawin. Ang maliwanag na direction sa buhay ang magtuturo sa atin upang walang masayang na bawat hakbang ng gagawin natin. Pangatlo po mga kapatid, yung matinding determinasyon.
Nakita natin ito kay Apostol Pablo. At isa din po ito sa katangian ng isang atleta o isang manlalaho o isang kasali sa paligsahan. Ang matinding determinasyon sa buhay, paglilingkod natin sa Diyos ay kinakailangan upang mapagtagumpayan ang napakaraming kaparaanan ng kaaway para pagurin tayo. Mahalaga ang determinasyon sa isang tunay na Kristyano at makikita natin kay Apostol Pablo yan. Kaliwat kanan ang mga pagsubok sa buhay niya pero hindi siya tumigil dahil nga determinado si Apostol Pablo na tapusin ang layunin ng Diyos sa buhay niya. Pang-apat po yung malalim na dedikasyon. Mahalagang sangkap ang pagtatalaga ng ating mga sarili upang matapos ang ating mga takbuhin sa buhay. Sa isang atleta, kailangan dedicated, kailangan matindi ang dedikasyon mo para manalo ka, para magwagi ka. Yan ang katangian ni Apostol Pablo na makikita natin. Yung panglima, matibay na debosyon. Ang katangian ito sa buhay Kristyano ang patuloy na magpalakas ng ating pananampalataya sa Diyos. Sa tunay na mga Kristyano, kailangan meron tayong personal devotion sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Huwag nating hahayaan na tayo po masyado nag-i-enjoy sa mundo. Dapat meron tayong panahon bago maghanap buhay, magtrabaho, mayroon man lang tayong baong-baong salita ng Diyos upang mapatibay tayo sa ating pananampalataya. Sa buhay na meron tayo ngayon sa mundong ating kinalalagyan, higit na mahalaga yung mataas, matatag na ang ating spiritual na kalagayan. Kaya nga mga kapatid, sabi dito sa Filipos chapter 1 verse 20-21, sabi ni Apostol Pablo, ang aking pinakananais at inaasahan ay ang hindi ako mapahiya sa anumang bagay, kundi sa lahat ng panahon ay buong tapang kong maparangalan si Kristo sa buhay o sa kamatayan man. Hallelujah! Sapagkat para sa akin, si Kristo ang aking buhay at kahit kamatayan ay pakinabang. Kaya ba nating sabihin ito? Kaya nga dapat lang yung layunin ni Apostol Pablo, dapat lamang nating tularan. Dahil nakita natin ang tatag-tatag ng pananampalataya ni Apostol Pablo. Alam naman natin ang kwento ng buhay ni Apostol Pablo, dating umuusig ng mga Kristiyano, dating pumapatay ng mga Kristiyano. Ngayon nakita natin yung buhay niya, handang mamatay para kay Kristo. Naiiba talaga ang mga tunay na Kristiyano, kakaiba sa mundong ating kinalalagyan. Kapag natanggap po ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ng Diyos, tunay nga po na kaiiba ang lakad mo sa mundong ating kinalalagyan. So ipinahayag ni Apostol Pablo na mayroon siyang layunin sa kanyang buhay. Kaya nga mga kapatid, mahalagang makita natin ang ating layunin bilang mga Kristiyano upang hindi masayang ang bawat oras at panahon natin sa mundo. Sa isang buhay ng isang tao, kapag hindi mo nalaman ang layunin ng buhay mo, siguradong maglalaro ka lang sa hangin. Walang patutunguhan ang buhay mo, walang direction ang buhay mo, kaya hindi ka magtatagumpay sa anumang paligsahan. Kailangan alam natin kung ano ang layunin ng buhay ng isang tunay na Kristiyano. At ako po'y naniniwala, makikita po natin ito sa mga salita ng ating Panginoon. Kaya nga ang salita ng Diyos ang siyang ating sandigan, siyang ating lakas. Sabi sa Hebrews chapter 12 verse 1 and 2, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Paano tayo magtatagumpay? Sa verse 2, ang sabi dito, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi Niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, ang mata natin ay dapat nating ituon kay Kristo. Tunay na magtatagumpay ang isang Kristiyano kung nakita niya na kung ano ang layunin niya. So hindi tayo mahahadlangan ng anumang mga pagsubok sa buhay kung magkakaroon tayo ng maliwanag na layunin tulad ng kay Apostol Pablo. Anumang mga takot at pangamba mo, kung alam mo ang layunin mo at kung alam mo kung sino ang kasama mo, maiibsan ang takot mo. Kaya nga ang sinabi ng Panginoon, huwag kayong matakot, ako ito. Madalas na nababanggit po yan. Kaya dapat magrema sa puso, sa isip natin kapag dumarating ang mga pagsubok na ito, kailangan makita natin na ang nagsasabi na huwag tayong matakot ay ang ating Panginoong Jesucristo. So mga kapatid, gaya ng sinabi ni Apostol Pablo sa ating memory verse, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo.
Si Apostol Pablo, ang lakas na mayroon siya ay galing sa ating Panginoong Hesukristo na nagsasabi sa iyo, huwag kang matakot, ako ito. Kaya nga mga kapatid, sino mang nakipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo, may lakas na tayo na kaya nating mapagtagumpayan ang anumang mga alalahanin sa buhay, ang anumang mga takot sa buhay. Tandaan mo yung pangako ng Panginoon, sasamahan kita saan ka man magpunta. Nakita natin kanina yung kanyang dedication, nakita natin kanina yung kanyang direction. Alam na alam ni Apostol Pablo. So ano ang mga pwede nating matutunan sa buhay ni Apostol Pablo? Ang unang punto na nais kong i-share sa inyo, yung kanyang katiyakan ng paglilingkod. Alam ni Apostol Pablo na ang kanyang paglilingkod sa Diyos ay tunay. Alam niya na hindi ito masasayang. Alam ni Apostol Pablo na may nakalaang gantimpalang hindi nasisira ang kanyang paglilingkod sa Diyos. Kaya nga ayon sa ating verse kanina, 1 Corinthians chapter 9 verse 24 to 26, alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Hallelujah. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Mahalaga po mga kapatid ang disiplina. Hindi po pwede na para bang Kristiyano ka na, para bang napaka-careless pa ng buhay mo. Maging maingat din po tayo bilang mga Kristiyano dahil alam nating Kristiyano tayo. Maraming mga taong nakatingin sa atin, kailangan matutuhanan nating disiplina. Yung disiplina na aayon sa plano o kalooban ng Panginoon. Tuloy po natin, ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Kung atleta ka dito sa mundong ito, nakita naman natin yung paghihirap ng mga atleta. Bago ka maging isang magaling na atleta, daranas ka ng maraming mga paghihirap, ensayo. Mayroon pa nga dyan, minsan kung manunood tayo ng mga basketball, marami diyang nai-injury para lang nilang makamtan ang gantimpala na nasisira din naman. Pero ang sabi nga ni Apostol Pablo, ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Hallelujah. Verse 26 po, hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Makikita natin na ang bawat paglilingkod ni Apostol Pablo ay tiyak, kaya nga hindi siya napapanghinaan ng loob Kaya nga makikita natin yung kanyang tunay na pagkilala kung sino ba yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Mahalaga po yan mga kapatid. Ang layunin ng bawat kalahok na sumasali sa isang paligsahan ay manalo. Kaya naman kailangan pagdaanan ang mabibigat na ensayo para mapagtagumpayan ang lahat ng hamon na pagdadaanan dito. Sa buhay nating mga Kristiyano, may mga pagsubok na dumaraan sa buhay natin upang patatagin, palakasin tayo sa ating pananampalataya. Dahil ang lahat ng iyong tagumpay na nakamtan dito sa mundo ay mauuwi din sa wala. Kaya anumang hirap mo, anumang pagsusumikap mo, kung pang mundo lang yan, darating ang panahon, pagsisisihan po natin mga kapatid. Mas mahalagang pagsumikapan natin, makamtan ang kayamanang di nasisira. Yan yung sinasabi dito ni Apostol Pablo, yung gantimpalang di nasisira. Mga Kristiyano, hayag na po sa atin yan kung ano yan, mga bagay na yan. So sabi dito sa 1 Corinthians chapter 9 verse 25, lahat ng manlalarong nagsasanay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Hallelujah. Yan ang gustong liwanagin ni Apostol Pablo sa mensaheng ito. Mahalaga ang time management sa ating mga Kristiyano upang mailaan natin ng maayos ang ating oras. Una, para sa Diyos upang hindi maubos ng mga pangangailangan natin dito sa mundo. Ngunit ang ating paglilingkod kailanman ay hindi lilimutin ng ating Diyos. Ang sabi dito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Recorded ang bawat hakbang at ginagawa natin para sa Diyos. May nakakakita man o walang nakakakita, kapag ginawa natin para sa Diyos yan, magalak ka lagi dahil alam mo, nakikita ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Ano man daw ang ating ginagawa, gawin daw po natin ito para sa ating Diyos. So mga kapatid, ano ang mga pwede nating matutunan sa buhay ni Apostol Pablo? Unang-una yung katiyakan ng paglilingkod. Pangalawa po mga kapatid, yung konsentrasyon sa paglilingkod ni Apostol Pablo.
Bilang isang pastor, kagalakan naming makita ang bawat Kristiyano na mayroong konsentrasyon sa paglilingkod sa Diyos. Yung mga hindi natitinag sa anumang pagsubok, nakakatuwang makita sa isang Kristiyano na alam mong may mga pagsubok na pinagdadaanan pero nakangiti pa rin. Alam natin na mayroon silang lakas na pinanghahawakan. Alam natin na may Kristo silang pinagkakatiwalaan. Nakakatuwang makita po yan bilang mga pastor na nakita namin. Kahit umulan pa yan, kahit ano pang kalagayan, atin na mga gawain yan. Walang mga dahilan. Walang pwedeng magpahina sa kanila pagdating sa paglilingkod dahil nga ang banal na Espiritu ng Diyos, nakikinig sila sa conviction ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya nga naman, hindi matitinag ang mga tunay na Kristiyano na humahakbang sa pananampalataya. Kaya nga, ang sabi ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 4, verse 12 to 13, naranasan ko na ang maghikahos, naranasan ko na rin ang managana, natutuhan ko na ang sikreto kung paano masihan sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o magutom, ang managana o ang maghirap. Verse 13 po, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Saan nanggagaling ang lakas ni Apostol Pablo? Hallelujah! Naranasan niya ng lahat ng kahirapan, maging ang kagutuman. Pero ang sabi niya, magagawa niya daw ang lahat ng ito dahil sa lakas na kaloob ni Kristo. Ang Panginoong Hesukristo ang nagpapalakas kay Apostol Pablo. Kaya nga mga kapatid, hindi natitinag si Apostol Pablo. Hindi siya kayang pabagsakin ng anumang kahirapan. Hindi siya kayang pabagsakin ng anumang gutom. Dahil alam niya na may lakas na laging nagsusustain kay Apostol Pablo sa lahat ng kanyang pangangailangan. Tayo po bilang mga Kristiyano, alam natin, daranas tayo ng mga pagsubok. Pero tandaan natin, may lakas tayo na galing kay Kristo na mapapagtagumpayan natin ang lahat ng anumang pakanan ng kaaway. Huwag tayong mangamba, huwag tayong mag-alala. Mayroong Diyos na pwede nating sandigan sa panahon ng ating pangangailangan. I-focus natin sa Panginoong Hesus ang ating mga paningin. Mapakasaganaan o kasalatan, anumang pagsubok na maaaring dumaan sa ating buhay upang mapanatili natin ang ating determinasyon na sumunod sa kalooban ng Diyos. Hallelujah! Huwag po tayong magpa-distract mga kapatid sa anumang alok ng sanlibutan. I-focus natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Siya ang Diyos na naghihimala mula noon hanggang ngayon. Hindi nagbabago ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Sa oras na lalapit ka sa Kanya, ang Diyos ang tutugon sa ating mga pangangailangan. Anumang problema, anumang pinagdadaanan sa buhay, nandyan ang ating Panginoong Hesukristo. Humingi lamang po tayo ng tulong at agaran ang Kanyang pagtulong sa atin. Mga kapatid, huwag na huwag tayong panghihinaan ng loob sa panahon na ating kinalalagyan. Kung tunay na Kristiyano ka, maninindigan ka sa katotohanan at maninindigan ka sa pangako ng ating Panginoon. Philippians chapter 1 verse 20 to 21, ang aking pinakananais at inaasahan ay ang hindi ako mapahiya sa anumang bagay, kundi sa lahat ng panahon ay buong tapang kong maparangalan si Kristo sa buhay o sa kamatayan man. Hallelujah! Sapagkat para sa akin, si Kristo ang aking buhay at kahit kamatayan ay pakinabang. Kayang sabihin ng mga tunay na Kristiyano yan, mga kapatid. Hindi natin makakayang sabihin yan kung wala ang banal na Espiritu sa buhay natin. Kaya nga, ang lakas ng banal na Espiritu na mayroon tayo, kaya tayo nakakapanindigan sa katotohanan. So sikapin natin bilang mga Kristiyano na makita ng mga di mananampalataya si Kristo sa buhay natin. Dapat mamagnify si Kristo sa buhay natin. Sa bawat desisyon natin, sa bawat kilos natin, dapat si Kristo ang laging naluluwalhati. Yan ang nakita natin kay Apostol Pablo. Sa bawat paghihirap niya, sa bawat pagdurusa niya, nahahayag si Kristo na kanyang kasama. Ano ang mga pwede nating matutunan sa buhay ni Apostol Pablo? Unang-una, yung katiyakan ng kanyang paglilingkod. Pangalawa, yung konsentrasyon sa paglilingkod. Pangatlo po mga kapatid, katatagan sa paglilingkod. Napakatatag ni Apostol Pablo kahit nakakulong na siya. Alam naman po natin, marami sa kanyang mga sulat, yung 13 epistle niya, nasulat niya ito nung nakakulong siya. Kaya hindi maganda ang kanyang kalagayan. Pwedeng magdahilan si Apostol Pablo pero hindi natin nakita na nagreklamo si Apostol Pablo. Hindi pinabayaan si Apostol Pablo kahit nasa kulungan. Yung kagalakan, yung kapayapaan, yung joy na nanatili kay Apostol Pablo. Dumating sa buhay niya na pinananabikan niya
kakalinga na makaharap ang ating Panginoong Hesukristo. Ikaw kapatid, dumating na ba sa buhay natin na nananabik ka na makaharap ang ating Panginoong Hesukristo? Mataas na pananampalataya na yan, na alam natin, darating ang panahon, ang ating Panginoong Hesukristo mismo ang sasalubong sa atin at siya ang papawi ng ating mga luha. Ang sabi ni Apostol Pablo sa mga Gawa chapter 20 verse 23 to 24, ang tanging nalalaman ko ay ito, sa bawat bayang dinadaanan ko, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin ay pagkabilanggo at kapighatian. Grabe po mga kapatid. Pero ang sabi niya sa verse 24, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Bilang mga Kristiyano, malinaw na sa atin kung ano ang layunin ng Diyos sa buhay natin. Ito ay ang ipahayag ang magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Ambasador ni Kristo ang mga tunay na Kristiyano. Tayo ngayon ang tagapagdala ng kapayapaan. Tayo ngayon ang tagapagdala ng pag-asa dahil sa banal na Espiritu na taglay natin mga kapatid. Huwag nating kakalimutan yung identity natin kung sino tayo. 1 Corinthians chapter 9 verse 26 to 27. Sabi ni Apostol Pablo uulitin natin ito, hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Hallelujah. Subalit sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Gaya ni Apostol Pablo, alam niya kung bakit siya matatag, hindi yan dahil sa lakas niya. Dahil alam niya, ang Diyos ang nagpapalakas sa kanya. Tayo din pong mga mananampalataya ngayon sa panahon nating kinalalagyan, huwag mong sasabihin na malakas ka sa sarili mong kakayanan dahil ang Diyos ang dahilan kung bakit tayo ngayon nakakatayo sa pananampalatayang meron tayo. Ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 28 verse 20, turuan nyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Hallelujah. Ang magandang dulot ng pagsunod sa kalooban ng Diyos ay kapanatagan. Dahil ang sabi niya, sasamahan ko kayo hanggang sa katapusan ng panahon. Diba kapag yan ang salitang yan, yung pangakong yan na nagre-rema sa buhay natin, mga kapatid, hindi ba nagkakaroon tayo ng kapanatagan? Alam naman natin, ang salitang yan napakamakapangyarihan na pwedeng sandigan ng mga tunay na Kristiyano. Dahil ang banal na Espiritu, mga kapatid, nasa atin, nauunawaan natin ang kaluwalhatian ng ating Diyos, nauunawaan natin ang kapangyarihan ng Diyos. So mga kapatid, ano-ano mga pwede nating matutunan sa buhay ni Apostol Pablo? Hallelujah! Balikan lamang po natin, katiyakan ng paglilingkod. Hallelujah! Sa ating paglilingkod, siguradong nakatitiyak tayo, hindi tayo sumusuntok sa hangin dahil may gabay tayo ng banal na Espiritu ng Diyos. Mga kapatid, pangalawa, konsentrasyon sa paglilingkod. Yan ang nakita natin kay Apostol Pablo. Maging tayo man, matuto tayong mag-concentrate sa paglilingkod sa ating Panginoon. Mag-focus tayo kung ano ang nais na ipagawa sa ating Panginoon. Huwag tayong pabago-bago ng isip. Nagdesisyon na tayo nung sinabi natin, I will follow you, Jesus. Dapat tuloy-tuloy yan. No turning back na. Kailangan magpapatuloy ang mga tunay na Kristiyano dahil alam natin, malapit nang dumating ang ating Panginoon. Dapat yan ang laman ng puso at isip natin para lagi tayong handa. Mas maganda nang madatnan tayo ng Panginoon na lagi tayong nakahanda. Pangatlo po mga kapatid, katatagan sa paglilingkod. Kung mayroong dapat pagsumikapan sa mundong ating kinalalagyan, ay yung mapaglingkuran ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat dahil walang masasayang. Si Apostol Pablo, alam naman natin, hindi niya kinatakutan ng kamatayan. Ang tatag-tatag ng kanyang pananampalataya. Nawa tayo din po mga kapatid, tumatag din po ang ating pananampalataya. Basahin po natin ang 2 Corinthians chapter 4, verse 8 to 10. Ang sabi ni Apostol Pablo, kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit di kami nalulupig. Kung minsan nababagabag kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Hallelujah. Inuusig kami, ngunit hindi kami pinababayaan ng Panginoon. Napapabagsak kami, ngunit di tuluyang napapatay. Hallelujah. Lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng aming katawan
ay mahayag ang kanyang buhay. Hallelujah! Mga kapatid, kung sinasabi natin Kristiyano tayo, mahalaga ang ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Doon nagmumula talaga ang lakas na meron tayo upang makapanindig sa katotohanan. Kasi dakilang pag-ibig na ng Diyos yun nang ibigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang nag-iisang anak upang ikaw at ako ay iligtas. Yun ang dahilan kung bakit hindi natitinag si Apostol Pablo. Dahil nakita niya, nakahayag sa kanya kung ano ang ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Para sa iyo, para sa akin. Kapag nauunawaan natin ang ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, hindi ka magmamataas, hindi ka magyayabang, at matututunan mo lagi na unawain ang mga taong naroon pa sa kanilang kalagayan. Mga kapatid, ang puso ng Diyos tunay nga po na hindi kayang ipaliwanag ng sino mang tao. Tanging ang Diyos lang ang nakakaunawa. Imaginin po natin si Apostol Pablo, dating makasalanan kung sa paningin ng tao wala nang kapag-apag-asa. Pero nakita natin kung gaano kalawak ang biyaya ng Diyos. Gaano ka man kasama, pwede kang baguhin ng ating Panginoong Diyos. Tunay po yan mga kapatid, kaya walang sino man ang pwedeng maghusga. Tanging ang Diyos lamang po mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, sa panahon na ating kinalalagyan ngayon, tularan natin si Apostol Pablo. Lagi niyang tinitignan ang ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Yun ang dakilang pag-ibig ng Diyos na siyang nagligtas sa iyo, sa akin, kay Apostol Pablo, nang mamatay si Kristo doon sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Mapalaya tayo sa kautusan at ngayon sa biyaya na po tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi ka ba nagagalak dyan kapatid? Tinapos na ang anumang paghahandog. Sapat na si Kristo ang kamatayan niya doon sa krus ng Kalbaryo at tumiyak pa ng selyo ng ating kaligtasan ay ang banal na Espiritu na meron tayo ngayon. So mga kapatid, kung nasa iyo ang banal na Espiritu, papanatag ka. Anumang mga alalahanin mo sa buhay, hindi mo i-entertain yan dahil alam mo, tinapos na ni Kristo ang laban doon sa krus ng Kalbaryo at tayo po ang nagbinipisyo niyan. Mga kapatid, ikaw at ako, na ang sino mang sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. At ikaw ngayon ay bagong nilalang na. Kasama mo na si Kristo sa buhay na meron ka. Bakit ka natatakot kapatid? Pwede kang pumayapa, pwede kang pumanatag. Dahil ang Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo ang ating kasama. Sa panahon po na ating kinalalagyan ngayon mga kapatid, alalahanin po natin si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, alam natin ang simula ng buhay niya. Dahil sa biyaya ng Diyos, binigyan muli ng pag-asa. Lahat ng sino mang lumalapit sa ating Panginoong Hesukristo, pwedeng bigyan ng bagong simula. So mga kapatid, kung ikaw man ngayon mga kapatid ay hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon, ang ating Panginoong Hesukristo ay naghihintay. Aminin natin na tayo'y makasalanan at ngayong oras na to kilalanin natin sa bilang ating Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Magsisimula ang bagong simula sa buhay mo. Hindi mo kayang baguhin ang buhay mo kung walang Kristo sa buhay mo kapatid. Kailangan si Kristo ng sino mang tao upang magkaroon ng bagong simula. So mga kapatid, naway napagpala na naman muli tayo sa isang napakagandang panawagan ng ating Panginoon. Nawa, patuloy tayong maglingkod, patuloy nating pakinggan ang kilos ng banal na Espiritu sa buhay natin. Huwag tayong matakot, huwag tayong mangamba, dahil ang Panginoong Hesukristo kasama natin. Ngayon at pagpakailanman, ang sabi niya, hanggang katapusan daw ng mundo, sasamahan niya tayo. So mga kapatid, patuloy tayong maglingkod, huwag tayong matakot. Mga kapatid, sumayin niyo nawa ang kapayapaan, kagalakan at pag-asa, at patuloy nating ipahayag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, may kagalingan in Jesus' name. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, may buhay na walang hanggan. God bless and God first. Purihin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapayapaan nagmumula sa iyo. Kaligayahan na kami sa piling mo. Kapayapaan nagmumula sa iyo. Kaligayahan
nakamit sa piling mo. Wala nang hanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Sa piling mo. Kapayapaan nagmumula sa'yo, kaligayahan nakamit sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Sa piling mo. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Ang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang.